pilar na marami. Po, malaking diferensya po itong argumento mo, Mr. Jerry Lae. Sige, sasakyan kita sa argumento mong iyan. Ika nga ni Brother Paul Alima, sabi ng Diyos, inuutos ng Diyos, ito kautosan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-utos na ang lahat ay dapat o kinakailangan magpatuli. O ngayon, ang sabi ni San Pablo, hindi na kinakailangan na magpatuli. Ngayon, binago ni Pablo ang kautusan. Ngayon, ibig sabihin katuparan din si San Pablo sa Daniel 7:25 dahil sinasabi mo, Mr. Jerry Laig, na kung sino man ang magbago ng kautusan, ako o ikaw ang magbago ng kautusan, ay katuparan ka sa Daniel 7:25. I'm not waiting to be Catholic if I can defend my faith. Ako po ang inyong mga kasama sa gabing ito. Ang inyo pong kapatid, Brother John Lester Donios Coyalas, ng kasama po ng Lay Apologetic International. At sa hapon po na ito, o sa gabing pong ito, atin pong pag-usapan ng mga bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya. At sa gabing ito, sabi ko nga kanina mga kapatid, ay pag-uusapan po natin ang isang malaking akusasyon at paratang at pang-aatake ng ibang mga relihiyon, ibang mga sekta at protestante ng mga sulpot sa ating simbahang Iglesia Katolika. Na ang Iglesia Apostolika Romana daw ang katuparan sa hula ni Daniel sa 7:25 na di umano ang tinaguriang the little horn or ang ikaapat na halimaw na pinupwesiya ni Daniel mga kapatid ay itong mga sulpot at mga protestanting ito at mga Adventista ay talaga namang mga desperado sa paninira mga kapatid sa ating simbahan sapagkat mga kapatid aminado po sila na hindi po nila kayang tibagin ang katotohanan na walang ibang iglesia ang tinatag ang Diyos kundi ang Apostolika Romana lamang po mga kapatid. Kaya naman mga kapatid, ganun na lamang kanilang kadesperaduhan na sirain mga kapatid, paratangan at atakihin ang Iglesia Apostolika Romana mga kapatid sapagkat isa nga po itong strategy nila upang ang mga weak Catholics or yung mga mahihina na mga Katoliko, yung mga Katolikong walang masyadong kaalaman patungkol sa kasaysayan at sa banal na kasulatan sa Biblia ay madali po nilang maakay. Kaya nga po mga kapatid, sa gabing ito, atin po itong matapang na sasagutin. Bibigyan po natin ng mga punto na talaga namang asintado. Punto asintado. Pakinggan po natin at panoorin ang sinasabi ni Jerry Laig ng Seventh-day Adventist patungkol po sa pang-aatake at pagpaparatang at paninira sa ating simbahang Apostolika Romana. Pakinggan po natin. Butang. Nga naman, nga ang Romano Katoliko, maumay katumanan. Ang 10 Commandments, mga kigsunan, sa Exodo 20, dili na mao ang 10 Commandments sa Romano Katoliko. Number 1, ngano nga siya'y katumanan, tungod kay nausab na ang kasuguan, mga kigsuunan, dili na mao. Tama po ba ito mga kapatid na ipahid at iparatang ang sinasabing the little horn or halimaw sa hula ni Daniel sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mga kapatid? Po munang ipaliwanag kung ano po ba yung sinasabi mga kapatid sa Daniel, sa aklat ni Daniel. Pagkat doon po natin malalaman kung bakit po mga kapatid ang paratang na ito ay walang katotohanan. Kung bakit mga kapatid malabo na ikabit at ipahid ang akusasyon na ito sa Iglesia Apostolika Romana. Ano po ba yung sinasabi sa aklat ni Daniel? Yung 4 na hayop mga kapatid na pinanaginipan ni Daniel at ayon sa kanyang hula, itong 4 na halimaw or 4 na hayop na ito po yung mga hari mga kapatid or kapangyarihan na lilitaw sa daigdig at magsasakop mga kapatid or maghahasik ng kasamaan sa daigdig.
Ayon po ito mga kapatid sa hula ni Daniel. Isa-isahin po muna natin mga kapatid, ano-ano po ba yung 4 na halimaw na iyon? Una rito mga kapatid, ang sa hula po mga kapatid ni Daniel sa 7:4 ng Daniel mga kapatid, ang unang halimaw na nakita ni Daniel sa kanyang hula ay nariyan po mga kapatid yung leon na may pakpak mga kapatid. At ang hari po na ito mga kapatid or kapangyarihan na tinutukoy po mga kapatid sa unang halimaw ay walang iba po mga kapatid, ang Babylonia mga kapatid, na pinamunuan mga kapatid ni Nebuchadnezzar II, na kung saan mga kapatid sa paghahari at sa kamay ng kapangyarihan ni Nebuchadnezzar II ay naroon po mga kapatid ang kapangyarihan, the power and speed and conquest. Yun po ang unang halimaw. Pangalawang halimaw mga kapatid, nariyan po mga kapatid yung bear na mayroon pong ribs sa kanyang bibig na mababasa po natin sa 7:5 ng Daniel din po mga kapatid. At ang halimaw or hayop na ito mga kapatid ay tumutukoy po ito mga kapatid sa kapangyarihan o sa haring na si Cyrus the Great, or mas tinutukoy po itong the Medo-Persia mga kapatid, na kung saan pinamunuan ni Cyrus the Great na mayroong pong lakas at conquest mga kapatid sa kanyang pamumuno. Ito po yung pangalawang hayop sa hula po ni Daniel na mababasa po natin sa Daniel 7:5. At pangatlong hayop naman mga kapatid na hula ni Daniel ay walang iba po mga kapatid, ang leopard, na meron pong 4 na mukha or 4 na ulo at meron pong 4 na pakpak mga kapatid, na mababasa naman po natin sa Daniel 7:6 mga kapatid. At ang hari po na tinutukoy po rito mga kapatid ni Daniel mga kapatid or kapangyarihan ay walang iba na si Alexander the Great, na sumisimbolo po or may kalakasan na speed of conquest kung tawagin mga kapatid. At ito nga pong sunod mga kapatid na ika-4 na halimaw na ipinapahid at itinutukoy sa Iglesia Apostolika Romana nitong mga sulpot mga kapatid ay ito nga po yung tinatawag pong terrifying beast with iron teeth and 10 horns. Ano po yung mayroon po rito sa ika-4 na halimaw na ito? Bakit mga kapatid, desperado ang mga sulpot, desperado ang mga Protestante at mga Adventista na ipang-atake ito sa Iglesia Apostolika Romana? Ayon po kasi mga kapatid sa Daniel 7:24, ang halimaw na ito, ang ika-4 na halimaw na nakita ni Daniel, no, mayroon pong 10 sungay. At ayon din po sa verse 24, ang 10 sungay na ito ay kumakatawan sa 10 hari. 10 sungay na kumakatawan sa 10 hari, na sa gitna nila ay mayroon isang sisilang, iba ito sa karamihan, at sa kanyang pagtatayo 3 hari ang mabubuan. So, ang ika-4 na halimaw or hayop po na ito na nakita ni Daniel mga kapatid ay mayroon pong 10 sungay, na sa 10 sungay na ito mga kapatid ay kumakatawan o tumutukoy po ito sa 10 hari na nalilitaw mga kapatid, no? At sa 10 ito mga kapatid, mayroon po ulit isang uusbong. Ayon po sa verse 24, maliit na sungay. Ito po yung tinatawag na the little horn, no? Mayroon pong isang, sa 10 sungay, mayroong isang maliit na sungay na usbong, ibig sabihin, pang-11 sungay na maliit. At ang maliit na sungay na ito, na hari mga kapatid, ito po ay ang magbubuwal o lilipol sa 3 sungay o sa 3 hari na mayroon sa ika-4 na halimaw na ito. So, ano-ano po yung mga 10 sungay na yun? Sino-sinong hari o kapangyarihan po yun na tinutukoy mga kapatid sa 7:24 mga kapatid? Ito po ay sang-ayon ang mga Adventista po rito, sapagkat kanila po itong itinuturo na ito po yung mga hari o kapangyarihan na kinakatawan o tumutukoy sa 10 sungay sa halimaw or hayop po na ito. Andyan po yung Alemanni, Franks, Saxon, Burgundians, Visigoths, Lombards, Suebe, Hiruli, Vandals, Ostrogoths. At ayon po mga kapatid sa Daniel 7:24 mga kapatid, liban sa 10
sa 10 sungay na ito or sa 10 haring ito, mayroon pang isang little horn or hari na uusbong at tatalunin o lilipunin niya ang 3 hari. At ang kanyang tinalo po mga kapatid na hari ay walang iba ang Hirulay, Vandals at Ostrogoths na nakikita nyo po sa inyong mga screen mga kapatid. Ayon po rito ang mga sulpot, ang mga Adventista sapagkat ito po ay kanilang tinuturo mga kapatid sa kanilang mga aklat mga kapatid na tinalo ng little horn or ang halimaw na ito or ang haring ito na usbong sa 3 haring Hirulay, Vandals at Ostrogoths. Ngayon mga kapatid, upang ating matukoy at malaman, mapatunayan kung totoo nga ba ang sinasabi ng mga sulpot na ito, ng mga Adventistang ito, na kung totoo nga ba ang kanilang atake at paninira, narito po ang description or magpapatunay sa little horn kung sino po mga kapatid ang tinutukoy po rito. Sapagkat mga kapatid, mayroon pong palatandaan na sinabi si Daniel kung sino po or ano ang gagawin ng sungay na ito or ng haring na ito mga kapatid. Ano po ba yung sinasabi ng Daniel 7:25? Basahin po natin. Sabi po sa Daniel 7:25, itong little horn or maliit na sungay na hari na uusbong ay magsasalita siya laban sa kataas-taasan at papahirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon, ang mga hirang ay ipapailalim sa kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Pakinggan natin ang contradiction na atake ni Jerry Laig mga kapatid. Pakinggan po ulit natin ang kanyang paninira at atake mga kapatid. Either subject, ikaw ako, kung mag-usab ta sa kasuguan o mag-usab ta sa holiday, kanang gitawag pagkabalaan, usa ka, mga kaigsunan, nga katumanan. Kung si Haring Antiochus Epiphanes, siya'y nag-usab o nagbalhin sa adlaw nga balaan, usa siya nga nakatuman. Wala daw mababasa sa Biblia na litra por litra na nagsasabi ang Iglesia Apostolika Romana ang tinutukoy na halimaw or hayop sa hula ni Daniel. Wala raw mababasa. Agree daw po siya roon mga kapatid. Ngunit sabi niya, kaya raw Iglesia Apostolika Romana ang katumanan or ang katuparan sa hula ni Daniel sapagkat binago daw po ang kautusan. Yan po ang kanyang argumento. Totoo nga ba ito mga kapatid na binago ng Iglesia Apostolika Romana ang kautusan ng Diyos? Ang kanilang sinasabi diyan mga kapatid na binago daw na kautusan ng Iglesia Apostolika Romana ang holiday mga kapatid or yung kanilang dinidiin na Sabbath mga kapatid na sapagkat paniniwala nitong mga Adventista at mga Protestante ang holiday mga kapatid, no, ang banal na araw na tinatawag sa banal na kasulatan ay Sabat. Yung Sabat ay Sabado. Kasi daw Sabat mga kapatid ay mali po yan mga kapatid. Sapagkat kung atin pong tutungayan or atin pong pagninilayang mabuti mga kapatid, ang banal na kasulatan at ang history mga kapatid, noon pa man ang mga early Christians mga kapatid, ang sinusunod na banal na banal na araw or yung holiday or banal na pamamahinga mga kapatid ay linggo po. Maging ang mga apostol at ang mga early Christians mga kapatid ay sila po ay nagkakatipon mga kapatid sa araw po ng linggo at hindi po Sabado. Kulto kasultado. Hindi po binago ng Santa Iglesia Katolika ang Sabat mga kapatid, kundi mas pinalakas pa niya mga kapatid ang Sabat mga kapatid, kung saan ang mga early Christians mga kapatid, maging ang mga apostol ay nagkakatipon nung araw ng linggo at hindi Sabado. Sa mga susunod na pagninilay mga kapatid, yun po ang ating itatapik patungkol po sa Sabat mga kapatid. Kung babasahin natin mga kapatid ang palatandaan ng halimaw na ito sa mismong talata ng 25:7 ng Daniel mga kapatid, ay ganito po ang mababasa. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at papahirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon, ang mga hirang ay ipapailalim sa kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Kung titingnan natin mabuti mga kapatid, sa English mga kapatid, ang ginamit po riyan ay he shall speak
magsasalita siya. Ibig sabihin mga kapatid na singular pronoun. Ang ginamit po riyan ay singular. Magsasalita siya. Or kung sa English pa mga kapatid, he shall speak. Samantala, ang Roman Catholic Church ay collective noun. Na ibig sabihin mga kapatid ng collective noun ay group of people. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi siya yung halimaw or hindi siya yung little horn or yung hari na tinutukoy sa Daniel 7:24 at 25. Bakit mga kapatid? Yung tinutukoy po mga kapatid sa talatang iyan ay singular. Singular pronoun. Kaya nga mga kapatid, kung sa English po nating babasahin, ang mababasa po natin doon ay he. Ha? He. Magsasalita siya. Kasi mga kapatid, singular. Ibig sabihin mga kapatid, iisang tao ang tinutukoy sa hula ni Daniel. Ha? Bakit mo naman itutukoy? Bakit mo naman ipapahin sa Iglesia Apostolika Romana na ang Iglesia Apostolika Romana ay hindi naman singular, kundi collective noun. Na ang ibig sabihin ng collective noun ay group of people. Na ang Iglesia Apostolika Romana ay hindi lang naman iisang tao, composed of group of people. More than one mga kapatid, samantala ang halima or ang hayop o yung sungay na ito ay tumutukoy sa iisang tao. Iisang hari ang tinutukoy po sa Daniel 7:25. Punto asintado. Pakinggan po natin na ang kanyang sinasabi. Tawag na sa singular, mga kigsunan, tungod kay subject ang tanan, tungod kay subject ang tanan. Sama karon, daghantang tapok, unya usa kang ni desisyon sa imong kaugalingon nga usbon ang kasuguan. Usa ka nga subject nga nitungan sa Daniel 7:25 kay wa nganli dinhi. No, ang sabi niya naman mga kapatid, kung napakinggan niyo, ang sabi niya, subject tayong lahat. Kung ikaw o ako ay magbago ng utusan, subject tayo sa Daniel 7:25. Tayo din ay katuparan. Ay naku po, malaking problema po yan. Singular pronoun nga paano tayo magiging subjected lahat? Meron bang singular na marami? Meron bang singular na tayo, na ikaw at ako? Ay naku po, malaking diferensya po itong argumento mo, Mr. Jerry Lae. Malaking diferensya po ito. Sasabihin mo na kung sino man ang magbago sa kautusan ay subjective sa katuparan sa Daniel 7:25. Sige, sasakyan kita sa argumento mong iyan. Ika nga ni Brother Paul Alima, sabi ng Diyos, inuutos ng Diyos, ito kautusan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-utos na ang lahat ay dapat o kinakailangan magpatuli. O ngayon, ang sabi ni San Pablo, hindi na kinakailangan na magpatuli. Ngayon, binago ni Pablo ang kautusan. Ngayon, ibig sabihin katuparan din si San Pablo sa Daniel 7:25 dahil sinasabi mo, Mr. Jerry Laeg, na kung sino man ang magbago ng kautusan, ako o ikaw ang magbago ng kautusan, ay katuparan ka sa Daniel 7:25. Ay, nako, malaking kamangmangampuyan mga kapatid. Malaking kamangmangampuyan mga kapatid. No, ito po yung mga punto, argumento na ating ibibigay kung bakit hindi pwedeng ipahid sa Katoliko or sa Catholic Church ang Daniel 7:25 na hula ni Daniel patungkol po sa ika-4 na hayop or little horn kung tawagin. No? Unang-una mga kapatid, sabi ko na nga kanina mga kapatid, sa Daniel 7:25 ay singular pronoun. Samantala, ang Catholic Church, mga kapatid, ay collective noun or group of people. Yan po yung sinasabi ko, itong mga Adventista at itong mga Protestanteng ito. Basta kung ano-ano na lang ang kanilang maisip, no? Basta may maisip sila, may mabasa sila na po pwede nilang gamitin paninira at pang-aatake sa Iglesia Apostolika Romana ay gagawin po nila sa sobrang desperado po nila na sila po ay makakuha at makaakay ng mga Katolikong mahina ang kaalaman patungkol po sa banal na kasulatan. No? Pangalawang punto mga kapatid, kung bakit hindi po pwedeng ipahid sa Iglesia Apostolika Romana ang Daniel 7:25. Ang little horn or ang haring tinutukoy na ito sa Daniel 7:25, ang sabi po riyan mga kapatid, ay basahin po ulit natin sa Daniel 7:25 na nakikita nyo po sa inyong screen. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at papahirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ng kautusan at mga gawaing panreliyon, ang mga hirang ay ipapailalim sa kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Pakinggan nyo mga kapatid. Ayon po mismo sa talata. Ayon po mismo sa talata.
Ang mga hirang ay ipapailalim sa kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ang little horn or ang hayop na ito or ang halimaw na ito or ang kapangyarihan na ito will govern over 3 years and a half. 3 taon at kalahati. Samantalang ang Iglesia Apostolika Romana, mga kapatid, ay nariyan na, nakatayo pa rin, mahigit 2,000 years ago na hanggang ngayon na andyan pa rin, mga kapatid, nakatayo. Ha? So, malaking diferensya yan, mga kapatid. No? Ang sabi po, mga kapatid, sa talata, 3 taon at kalahati na maninilbihan at ipapailalim ang kapangyarihan, mag-govern, mga kapatid. No? Ang little horn na ito ay mag-govern sa loob ng 3 taon. Tama ba na ipahin mo sa Iglesia Apostolika Romana? Ang Iglesia Apostolika Romana na andyan na 2,000 years ago mula from the upper room in Jerusalem na andyan na hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi lamang po 3 taon ang Iglesia Apostolika Romana, mahigit 2,000 years ago na po, mga kapatid, ang Iglesia Apostolika Romana, mga kapatid, at hindi pa rin po naglalaho. Ayaw mismo yan, mga kapatid, sa history or sa aklat ng The New Book of Knowledge, Encyclopedia, page 287. So, ayan, mga kapatid. So, malaking diferensya po ito, mga kapatid, kay Mr. Jerry Laing at mga Adventistang ito, mga kapatid. Pangatlong punto, mga kapatid, kung bakit hindi natin pwede na ipahid sa Iglesia Apostolika Romana ang hula ni Daniel patungkol sa ika-4 na halimaw o ika-4 na hayop na ito. Pangatlo, mga kapatid, ay kung totoo na ang little horn ay ang Iglesia Apostolika Romano, mayroon ka bang maipapakita na standard reference na tinalo ng Roman Catholic Church or sinakop na buwal, nilipon ng Roman Catholic Church ang tatlong hari or kapangyarihan na Hiruli, Vandals at Ostrogoths? Wala po, mga kapatid, sapagkat ang 3 hari o yung 3 kings na tinalo na sinasabi ng Daniel 7:24, hindi po Iglesia Apostolika Romano ang sumakop at ang lumipol sa kanila, mga kapatid, kundi ibang tribo. No? Ang Hiruli, mga kapatid, tinalo, mga kapatid, at sinakop ng Lombards nung nakaraan 500 CE, mga kapatid. Samantala ang Vandals, sinakop po sila, mga kapatid, ng Byzantine Empire. Samantalang Ostrogoths naman, mga kapatid, ang sumupil po sa kanila, mga kapatid, ay ang sa pamumuno po ni Belisarius at ibang mga Byzantine, mga kapatid. Wala po tayong mababasang standard reference, no? Wala po tayong maski ang mga Adventista at ibang mga Protestanting ito, hindi po sila makapagbigay ng standard reference at circular histories na ang Catholic Church ang tinutukoy na ika-4 na hayop or the little horn na hinula ni Daniel. Wala po silang mabasa o wala po silang maipakita na standard references, mga kapatid, na magsasabi na Iglesia Apostolika Romana ang katuparan sa Daniel 7:25. Wala po silang mababasa, mga kapatid, na or maipapakita na standard reference. Standard reference, mga kapatid. Pag sinabi po natin standard reference, yung hindi namang self-serving. Ibig sabihin ng standard reference, yung hindi bias, no? Yung walang kinikilingan. Siyempre, mga kapatid, ito mga Adventista ay maglilika at maglilimbag sila ng mga aklat, no, na susuporta sa kanilang argumento. Pero, mga kapatid, ayon po, mga kapatid, sa mga Bible scholars, mga kapatid, at historians, mga kapatid, hindi po Iglesia Apostolika Romana ang tinutukoy sa hula ni Daniel 7:25, mga kapatid. At sino yun, mga kapatid? Walang iba po, mga kapatid. Yung hari, yung singular na tinutukoy po dyan sa Daniel 7:25, yung siya o yung he na tinutukoy po sa Daniel 7:25, mga kapatid. Hindi Iglesia Apostolika Romana, yung siya o yung singular noun, singular pronoun na siya sa tinutukoy sa Daniel 7:25 ay si Antiochus Epiphanes. Yung po, mga kapatid, yung tinutukoy po dyan at sinusuportahan po ito ng mga Bible scholars at mga historian, mga kapatid. Papaanong sinabi po natin na si Antiochus Epiphanes ang katuparan sa Daniel 7:25 at hindi po Iglesia Apostolika Romana? Una, mga kapatid, kung papansinin po natin ang Daniel 7:25, yung palatandaan sa Daniel 7:25 ay nangyari at naganap kay Antiochus Epiphanes IV. Ito po, mga
kapatid na nakikita nyo sa screen, in English ko lamang po mga kapatid. In English ko lamang po yung Daniel 7:25. Ang sabi sa Daniel 7:25, magsasalita siya laban sa kataas-taasan. He shall speak great words against the Most High. Ano po yung ginawa ni Antiochus Epiphanes? Kilala si Antiochus Epiphanes IV sa kalapastanganan sa reliyon ng mga Hudyo. Tinawag pa niya ang kanyang sarili na Epiphanes na ang kaluhugan ay God manifest. Yun po yung mga kapatid, yung ginawa ni Antiochus Epiphanes mga kapatid, no, sa pangapanahon ng mga Hudyo mga kapatid. At pangalawa mga kapatid na palatandaan sa Daniel 7:25, papahirapan niya ang mga hirang. He shall wear out the saints of the Most High. Ano yung ginawa ni Antiochus Epiphanes? Ipinagbawal niya ang pagsunod ng mga Hudyo sa kanilang batas. Binago niya mga kapatid ang batas ng mga Hudyo na kung tawagin ay Tura mula ng 167 BCE mga kapatid. Ano pa mga kapatid na palatandaan? Ang sabi dito mga kapatid, kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panreliyon. Think to change times and laws. Babaguhin ang kautosan. Ganon din po yung ginawa ni Antiochus Epiphanes. Pinalitan niya ang kalendaryo ng mga Hudyo at iniutos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at ginamit ang Jerusalem bilang dambana ng kanilang Diyusan na si Zeus. Kaya nga mga kapatid, ang Daniel 7:25, ang katuparan po rito ay si Antiochus Epiphanes IV at hindi po ang Iglesia Apostolika Romana. Taliwas po mga kapatid sa atake nitong mga Adventista at mga Protestanteng ito. Ngayon, mayroon bang nagsasabi mula sa mga Bible scholars at mga historian na si Antiochus Epiphanes IV ba ang katuparan ng Daniel? Ay opo, baka sabihin ng mga Adventistang ito ay gumagawa lamang tayo ng istorya. Ay hindi po. Sila po yung gumagawa ng istorya sapagkat wala po silang maipapakitang standard reference. Pag sinabi natin standard reference, yung hindi self-serving, hindi yung bias, no? Sila po mga kapatid, maglalabas sila ng mga aklat, ng mga referensya nila mga kapatid, na pabor sa kanila. Siyempre mga kapatid, yung mga Adventista, gagawa sila ng mga aklat na papabor sa kanilang paninirang ito. At mga Protestanteng ito, yung kanilang paninira pero wala silang maipapakita na standard reference. Pag sinabi nating standard reference, walang bias, walang kinikilingan mga kapatid. At itong katuparan kay Antiochus Epiphanes IV, ito po ay suportado ng mga Bible scholars at historian mga kapatid na ebidensya na si Antiochus Epiphanes IV ang tinaguriang man of sin sa Daniel 7:25 sapagkat ang palatandaan sa ikaapat na halimaw na ito na sinasabi sa 25 ng Daniel ay ginawa or nangyari kay Daniel kay Antiochus Epiphanes IV mga kapatid. At ito po ay suportado mga kapatid ng mga Bible scholars. Nandiyan po mga kapatid, isa na riyan po mga kapatid, si John Collins mga kapatid sa kanyang aklat na Hermenia series. Nandiyan din po mga kapatid si Lester Grubb sa kanyang aklat Introduction to Second Temple Judaism. Nandiyan din po yung The New Oxford Annotated Bible mga kapatid na ating mga referensya at ating mga Bible scholars, mga standard reference na magpapatunay na hindi Iglesia Apostolika Romana ang katuparan sa Little Horn o sa Daniel 7:25 kundi si Antiochus Epiphanes. Ayan po mga kapatid, ang katotohanan patungkol po mga kapatid dito sa hula po ni Daniel.